ilan, mga tao, napaka-demanding naman ng Diyos ninyo. Minsan ganyan po yung accusation ng mga hindi po nakakilala sa ating Panginoon. Napaka-demanding naman ng Diyos ninyo, ang dami yung binigay. Actually nga po, no, tignan niyo po tignan niyo yung kabutihan at pag-ibig ng ating Diyos. Siya yung lumikha sa atin. Ang buhay natin nagmula sa Kanya, right? Tama po ba? No. Tayo po ay nagmula sa Diyos. Tignan mo yung katabi mo. Totoo po ba? Amen. Amen. Hindi tayo nagmula sa unggoy. Tayo ay nagmula sa ating Diyos. And tignan niyo yung kabutihan ng ating Diyos. Sa 7 araw, ilang araw po ba meron sa isang linggo? Ilang araw po meron sa isang linggo? 7. Ha? 7, di po ba? Very good. Sa 6 na araw, sabi ng Diyos, sa inyo yan. 6 days. Para sa inyo yan. Anong gagawin mo sa 6 days? Magtrabaho ka. Mag-aral ka. Gumawa ka para sa iyong sarili. Magsaya ka para sa iyong sarili. 6 na araw para sa iyo yan, sabi ng aming Diyos. Dahil sabi ng mga tao, napaka-demanding ng Diyos, ang dami iniinom. Ang dami binibigay ng Diyos sa atin. 6 na araw para sa atin. Amen? Ang sabi lang ng ating Diyos, yung 7 araw, bigay niyo sa amin. Tignan niyo doon sa 7 araw, hindi pa po yung talaga complete binibigay natin kay God. Amen? Ang binibigay lang natin sa ating Diyos, 2 oras. Sabi mo nga sa katabi mo, 2 oras lang. Sabi mo sa katabi mo, 2 oras lang. A-absent ka pa ng 1 oras. Kinumupitan mo pa ng 1 oras. 2 oras lang. Tatawanin ko yata sa likuran. 2 oras lang. Pero minsan binabawasan pa natin. Dahil sasabihin ng mga tao hindi nakakilala, napaka-demanding naman ng Diyos ninyo. Pero ang katotohanan, ang ating Panginoon doon sa 6 na araw na yan, binigay niya yan sa atin. Binigay niya lahat yan para sa atin. Sa araw lang ang pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Ibigay natin sa Kanya sapagkat yung araw na yon ay araw para sa Kanya. Yung araw na yon, dinisenyo ng Diyos para tayong pamilya niya ay magsama-sama pupurihin natin ang ating Panginoon. Putting God and course in life. Okay, Matthew chapter 6 verse 33. Ayan, open po natin mga Bible po natin. So, praise God sa buhay po mga bawat isa na nagtitake note. Pag-aralan niyo po yan, pag-uwi po ninyo sa inyong mga bahay. Or kapag yung nami-miss nyo yung mga something na nangyayari sa inyong mga bahay, sa inyong mga buhay, go back doon sa mga previous messages para ma-enlighten po ulit tayo, para ma-strengthen yung ating mga pananampalataya. Matthew chapter 6 verse 33, sabi niyo po dito, but seek first His kingdom and His righteousness. New Living Translation po ito. NIV. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sabi ng ating Panginoon, si Jesus Christ po, ang nagsasalita po dito. But seek first His kingdom. What is God's kingdom? Ito po yun, yung kingdom ng ating Panginoon. Ito yung tayo nag-fellowship sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po yung kingdom niya. Yung nag-worship tayo sa pangalan ng Panginoong Jesus, sinasamba natin ang ating Diyos, ito yung kingdom ng ating Panginoon. Yung gumagawa ka ng mga bagay para sa kapurihan ng Diyos, yun yung kingdom ng ating Diyos. Yung inaalin mo yung buhay mo para sa Kanya, yun yung kingdom ng ating Panginoon. Kaya sabi po niya dito, seek first His kingdom and His righteousness. Yung Kanyang katwiran, yung pagsunod mo sa Kanyang mga salita, yung pagsunod mo sa mga alituntunin ng ating Diyos, yung pagsunod mo sa kalooban ng ating Diyos. Sabi ng Panginoon, unahin natin yung mga bagay na yan. At kapag yun ang inuna natin, and all these things will be given to you as well. Lahat daw ng mga ninanais natin, lahat ng mga pagpapala, yung mga promotion na ninanais po natin, darating at ibibigay ng Diyos sa atin. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Minsan, may nakausap ako, sabi niya sa akin, Christian siya, challenge kami. Pastor, sabi niya sa akin, dumadalangin naman tayo sa Diyos. Pero may mga katanungan lang ako, sabi niya, ba't minsan kasi ang tagal-tagal na sumagot ang Diyos sa aking mga panalangin. Ang tagal-tagal ng mga hinihingi ako, hindi binibigyan ng ating Diyos. Sabi ko sa kanya, hindi madamot ang Diyos. Marahil, may mga laps ka sa paglilingkod sa Diyos. Marahil may mga pagkukulang ka, ano yun?
hindi mo inuuna ang kanyang kingdom. Because Jesus promised, once we seek first His kingdom, lahat naman ibibigay ng ating Diyos sa atin eh. Ipagkakaloob ng ating Diyos. Ngayon dun sa point mo na parang hindi binibigay sa itong Diyos, parang lumalabas madamot yata ang Diyos. Hindi madamot ang Diyos. May pagkukulang sa buhay mo. Hindi mo inuuna ang ating Panginoon. Dahil sabi niya sa akin, lagi mo na ako nag-church. Okay, sabihin natin, lagi ka na sa church. Yun na ba yung lagi mong inuuna ang ating Panginoon? Ito, sabihin ko sa iyo, pag may dumating na blessing sa buhay mo, ano yung unang mong ginagawa? Kapag pinagpala ka, ano yung unang mong ginagawa? Iniisip mo ba una si Lord? Kapag may nararamdaman ka, inuuna mo ba si Lord na isipin? Amen? Kapag naghihirap ang buhay mo na nakakadama ka ng kalungkutan, inuuna mo bang iniisip ang Panginoon? Yung kasi ang problema po sa atin. Sometimes, akalam lang natin si first, yung pag-attend lang sa church. Pero hindi lang po yun yung nais ng ating Panginoon. Unahin natin yung kalooban ng ating Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ngayon, tatanungin po natin, Pastor, paano natin masasabi na inuuna natin ang ating Panginoon? Number 1. Ito mo natin po sinabi niya po dito. The secret of a happy life is giving God the first part of your day. Ang sikreto daw po ng masayang buhay ay yung binibigay mo yung unang bahagi ng araw mo sa ating Panginoon. Kasi sabi mo ba na ikapitot na po natin yung kalendaryo natin. Di ba nauna Sunday? So ito po yung pinagpahanan niya po kasi yung calendar. Yung first po doon is Sunday, dapat yun daw yung unang binibigay natin sa ating Panginoon. Amen? And sabi niya, giving God the first part of your day. The first priority to every decision, yung paggising mo. Okay, tayo kasi minsan pag gumising tayo, kung ano-ano na yung ginagawa natin, right? And sabi niya po dito, yung first priority, paggising mo, dapat ang iniisip mo muna si God. Amen. Iniisip mo muna yung will ni Lord. Ang iniisip mo muna kung paano mo susundin yung kalooban ng ating Diyos. Hindi muna kung paano mo patatapuhin yung business. Pag muna doon, nag-isip mo, yung pagmulagat ng mata mo, pagbangon mo, dapat ako na mong kinakausap si God. Hindi mo muna titignan kung may appointment ka sa araw na yun, dapat yung appointment mo muna kay God. Kasi yun yung sinasabi niya dito, the first priority to every decision, bago mo gawin yun eh. Bago ka humakbang, iniisip mo muna si God. Then sabi niya, in the first place, in your heart. Bago ka mag-isip o magsaksak ng mga tao sa isipan sa puso mo, dapat ang nangunguna si Jesus. Dapat ang nangunguna dyan si Christ. Tignan mo kayo puso mo. Sino yung laman niya? Dapat si God ang nalalaman ng ating mga puso. Okay, ngayon po tanong ko, paano natin masasabi na inuuna natin ang ating Panginoon? Number 1. Sabi niyo po doon, let your heart first priority. Malibalin po yung ano dyan. Let your heart first priority is to love God. Amen? Let your heart first priority is to love God. Ang unang priority, no? Kasi tayo po marami tayo pinaprayo sa buhay po natin eh. Kahit sabihin na natin, dapat ako yung priority mo. Minsan, ito yung priority mo sa buhay, nile-level mo lahat yung kakasunod yan. Parang gusto mo lahat yan, magagawa mo, no, sa isang acting o sa isang gawa, sa isang mabilisang kilos, dapat ang lahat magagawa mo. Pero, ang gusto ng ating Panginoon once, nasa yung inuuna natin, dapat, in every beat, yung first beat ng puso mo, si Christ. Ang unang makikita sa puso mo, si Christ. Ang unang laman na makikita sa puso mo, si Christ. Sa yung priority natin, yung mahalin natin ang ating Diyos. Kasi kapag minahal natin ang ating Diyos, wala kang talo. Sabi mo nga sa katabi mo, nung minahal ko ang Diyos, wala akong talo. Nung minahal kita, hindi ko alam kung panalo. Pero sa ating Diyos, nung minahal natin siya, panalo po tayo. Bakit? Kasi hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Nung minahal natin ang ating Diyos, maging ang buhay niya, binigay niya sa atin. Nung minahal tayo ng Diyos, lahat-lahat ng kailangan natin binigay ng ating Diyos. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Matthew chapter 6 verse 21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, okay, basahin nga po natin, maliit lang po ng verse ito. 1, 2, 3, go.
Sapagkat kung nasaan, naroon ang iyong kayamanan na bumabasa. 1, 2, 3, basahin mo natin. Go! Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen. Nasaan po ang inyong puso ngayon? Sabi niya, kung saan naroon ang iyong kayamanan, bakit? Maraming mga tao, inilagay nila ang pagmamahal nila sa kanilang mga kayamanan. Right? Tignan niyo po yung mga mayayaman po ngayon, ano? Saan po nila nilalagay yung kanilang mga kayamanan? Nilalagay po nila talaga sa mga secure na lugar, sa mga bangko. Isa pa sa bahay po nila, di ba? Digwardiya na yung bahay, malalaki yung gate, may mga grills sa bawat pintuan at bintana, may voltahe pa po yan, nakabulis pa sa kanilang mga bahay, kanilang mga kayamanan. Ganun po nila pinoproteksyonan ang kayamanan. Eh, nakita ito ng ating Panginoon. Sabi niya, kung ang kayamanan mo ang lagi mong pinapahalagahan, kung ang kayamanan mo ang lagi mong niyayakap, kung ang profession mo ang lagi mong minamahal, pinapriority sa buhay mo, kung yung business mo ang laging priority sa buhay mo, kung yung partner mo ang laging pinapriority mo sa buhay mo, sabi ng Panginoon, naroon din ang iyong puso at wala sa ating Panginoon. Kaya nga po minsan, dahil sa pagmamahal natin sa mga material na bagay, nakakalimutan natin ang Diyos. Dahil sa sobrang pagmamahal natin sa profession mo, nakakalimutan mo ang Diyos. Dahil sa sobrang pagmamahal mo sa business mo, nakakalimutan mo ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, unahin natin siya. Huwag mong ilagay yung puso mo dyan sa mga bagay na yan. Secondary lamang yan. Ang priority natin, si Lord. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ang priority natin, si Lord. Yun yung puso po natin. Ibibigay po natin sa ating Panginoon. Matthew chapter 22, verse 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Ganun po natin minamahal ang Diyos. Sabi ng Panginoong Jesucristo, mahalin natin ang Panginoong Diyos ng buong puso. Ng buong puso. Kaya siguro si Nelson, hindi makapagtapat na. Kasi binigay niya na lahat ng buong puso niya sa Panginoon. Hindi mo gusto natin na makita, sabi ng Panginoon, ibigin natin ang Diyos ng buong puso. Nasa yung ilalaman ng puso natin. Nasa yung iniisip natin. Nasa yung pinaglilingkuran natin ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Sabi ng Panginoon, ng buong puso. Sabi niya po natin sa Panginoon, Panginoon, minamahal kita ng aking buong puso, ng aking buong kaluluwa, at ng aking buong pag-iisip. Sana lagi yung panalangin po natin sa ating Panginoon. Number 2. Let the master of your mind is God. Kaya na yung puso po natin. Ang dapat makikita dyan si God. Ngayon naman sa isip po natin, ang dapat nagmamaster niyan, ang dapat nagko-control sa isipan natin, hindi ikaw. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ikaw. Ang nagko-control sa isipan natin, si God. Ang kumukontrol sa isipan natin, si God. Ang nangunguna sa isipan ko, si God. Ang nangunguna sa dapat kong gawin, si God. Ang kumukontrol sa isip ko, si God. Si God, ang master ng isip ko natin. Hindi tayo. Kasi kapag ikaw ang nagmamaster ng isipan mo, sisemplang ka. Kapag ikaw ang nagpapanguna sa isipan mo, mapupunta yan sa kawalan. But if God ginayaan natin si God, inalaw mo si God, ang mag-drive ng isipan mo, ang manguna dyan sa isipan mo, idadala ka niyan sa kabutihan at sa katwiran. Yung isip natin minsan malipot. Ang dumi-dumi ng iniisip ng kaisipan po natin. Kung saan pumupunta, lagi po yan nagtotroba yung isip mo. Bakit? Hindi yan kasi surrender to God. Hindi surrender to God. Kaya sabi ng Panginoon, in Philippians chapter 2, verse 2, sabi niya, make my joy complete. Sabi ni Pablo, hayaan niyo ang kaligayahan ko ay maging buo. Paano? By being decent mind. Na maging kapares tayo ng pag-iisip, maging iisa tayo ng isipan. Ano ba kasi ang iniisip ni Pablo dito?
maintaining the same love, united in the Spirit, intent on one purpose. Ito yung isip ni Pablo. Ang sabi niya, pwede po ba sa iglesia ng Pilipos, pwede po bang makiusap? Pwede ba tayo maging isang pag-iisip? Yung pag-iisip mo, bitawan mo muna. Maging kagaya mo muna yung pag-iisip. Ano bang iniisip mo? Maging iisa tayo sa pagmamahalan. Amen? Maging isa tayo sa pagmamahalan, walang pagmamataasan, walang pagyayabangan. Ang gusto ng Panginoon, magmahalan po tayo bilang magkakapatid kay Kristo. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Katabi mo naman yung love, hindi ka magselos, with the love of the Lord. Okay. United in the Spirit. United, isa yung Espiritu natin. Tignan niyo po yung nangyari. Balikan po natin yung time na nangaral ako about kay Jonah. Yung nandun po sila sa barko, iba yung Espiritu that time ni Jonah. He disobeyed God. At itong mga tripulante, kasama yung kapitan ng barko, masaya sila. Pero nung dumating si Jonah, nagkagulo. Bakit? Merong isang espiritu na hiwalay sa kanila. Hindi tama ang kanyang espiritu. Anong nangyari? Unti-unting lumulubog yung barko dahil sa malakas na bagyo. Ganon din po tayo. And even sa inyo, praise and worship team. Kapag meron lang isa na broken ang kanyang spirit, o not good ang kanyang spirito sa pagpapagamit, nasisira yung flow ng gawain ating Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, being one by united in spirit, kailangan lagi nagkakay sa yung spirito natin. And then sabi niya, intent on one purpose. Iisa yung hangarin natin. So, sa magang ito, marami tayo. Iisa yung hangarin po natin. Amen? Hindi yung making birthday kiss ka, Vanessa. Happy birthday, Mr. Vanessa. Ang hangarin natin is to worship God. Amen? Yun yung hangarin natin. Itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Iisa yung purpose natin. Nung pumasok ka dito, iisa yung dahilan mo ang sambahin ang ating Diyos. Anong iba? Sambahin ang ating Panginoon. Colossians chapter 3 verse 2. Ang mga bagay ng panglangit ang isa-isip ninyo. Ano lang po yung isa sa isip natin? Mga bagay na panlangit, yung mga bagay na banal, makatwiran, yun lamang daw po ang ilagay natin sa ating mga isipan. Hindi ang mga bagay na panlupa. Ano ba kasi ang mga bagay na panlupa? Mga galit, mga bagay na hindi makatuwiran, mga bagay na marumi. Kapag yan ang sinaksak mo sa isip mo, hindi marirenew yung isipan mo. Pabalik-balik lang yung isip mo dun sa mga pangit na nangyari. Bakit? Hindi kasi siya nabago. Kaya sabi dito ni Pablo, dapat ang nilalagay kasi natin sa isip natin yung mga panlangit. Ang ginagawa natin ay kung paano mapurihan ng Diyos. Yung tinutulungan natin ang mga kapatid natin na makalapit sa Diyos. Hindi yung tayo, yung naghihila, paalis sa kanila sa ating Diyos. Yung mga taong gano'n, sila yung mga ang iniisip yung mga panlupang mga gawain. Sabi mo sa katabi mo, salamat, makalangit ang ating kaisipan. Yung ginagawa ko natin ngayon, makalangit. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, makalangit yan. Kapag nakikinig ka ng mga scripting, makalangit yan. Pag gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, makalangit yan. Pero kapag naging marites ka na, nakikichismis ka na, makalupa na yun. Sabi mo sa katabi mo, pag sanang umabot sa punto na ikaw si marites. Normally po ba may pangalan po ba dito marites? Tinagamit lang po yun kasi yung trending na pangalan ng mga marites. Kaya lahat pag yung pag sinabing madaldal na salita, sila po yung tawag sa akin ng marites. So yung mga ganong gawain, sila po yung mga makalupa. Sabi niya, ang mga bagay na panlangit ang dapat po natin sa isip. So, ilalagay po natin sa isipan natin. Bakit ang takbo ng isip mo, go back to God's Word. Kung malikot yung isip mo, go back to God's Word.
Kapag negatibo yung takbo ng isip mo, go back to God's Word. Amen? Kapag hindi na magandang iniisip mo sa iyong kapwa, go back to God's Word. Para malinis po yan. At hindi natin maiisip yung mga bagay na panlupa. In Romans chapter 12, verse 2, sabi niya po dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Kapatid, ang hirap kapag ikaw mismo ang nagbabago lang sa isipan mo, pabalik-balik ka lang dyan. Pero kapag ito ay sinuko mo sa ating Diyos, kapag ito ay sinurrender mo sa ating Panginoon, and you allow God na siya yung magbago nito, mangyayari, mababago nga yung isipan mo. Last Friday, ginamit ko po yung illustration about this electric fan. Na kapag ito po, dumating po yung time na nakuha niya na po talaga yung ikot niyan, yung watts po niyan, ang minsan ng electric fan, napapagod din, hihinto. Minsan sabi ng iba, bakit kaya huminto? Hindi po nila nalalaman. Ang kailangan po doon is rewinding. Kailangan na naman po siyang i-rewind para siya ay bumina. Katulad po nitong electric fan ito dati, binibili na mo ng magbabakal bote. 50 pesos, 30 pesos. Yung tinagawa po namin, ang sabi ng gagawa, kailangan ng pastor ng rewinding. Hindi rewind, lumana pa po siya. Minsan, sa buhay po natin, ganyan po tayo. Hanggang hindi renewed ang isip po natin, hindi gagana ang kaisipan mo sa kabanalan. Amen. Hanggat hindi renewed, hanggat hindi nababago yung isip mo, hindi magiging positibo ang pag-iisip mo, laging negatibo yan. Kahit na sabihin natin, Pastor, pinipilit ko naman na laging maging positibo lagi sa iniisip. Bakit hindi nangyayari? Ang sagot dyan, hindi kasi siya renewed. Hindi siya nabago. Kaya sabi niya, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. At kapag binago na yun ng Diyos sa pag-iisip natin, ang sabi niya, mauunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Malalaman natin kung ano yung will ni Lord. Kaya pala minsan napapahamak tayo. Kaya pala minsan nalalayo tayo. Bakit? Hindi renewed yung ating mga isipan. Sa gayon, sabi niya, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng ating Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Number 3. Sabi mo sa katabi mo, bilis ni Pastor, number 3 na. Number 3, make God the center of your life. Paano natin unahin si God? Kailangan sa yung priority sa puso po natin. Pangalawa, dapat siya yung master ng isipan po natin. Pangatlo, dapat siya yung sentro ng buhay po natin. Make God the center of your life. Na kapag sinabihan ka, "Uy, ang gwapo-gwapo mo ah." Since birth, hindi po ganun. "Uy, ang gwapo-gwapo mo ah." Purihin ng Diyos, di ba? "Uy, ang galing-galing mo." Purihin ng Diyos. Amen? "Uy, tinagpala tayo mga kapatid ah." Purihin ng Diyos. Sabi ng teacher mo, "Uy, ang galing-galing mo naman, ang perfect mo yung score." Salamat po sa Panginoon. Kapag ganun ka, it means si God ang sentro ng buhay mo. Amen? Amen po ba yan? Amen. Ang sexy mo, ang pangay. Mali po yun. Always give back the glory to God. Sapagkat yung mga kapurihanan, natanggap natin, hindi tayo worthy dyan. Kay Lord yun. Sabihin mo nga sa katabi mo, kay God yun. Make God the center of your life. Galatians chapter 2 verse 20. Ang sabi niya, "My all has been crucified with Christ. My old self." Huwag natin sabihin na hanggang ngayon nakapako tayo kay Kristo. Hindi po yun, mali po yun. The Bible tells us the truth. Yung old self natin, yung lumang pagkatao natin, yung lumang ikaw, yung pangit na ikaw, yun yung naipako doon sa krus ng Kalbaryo. And sabi niya, "My old self has been crucified with Christ. And it's no longer I who live." Ngayon, ito ay nakapako na, yung old self ko nakapako na kay Kristo, hindi na ako ang nabubuhay dyan. Hindi na ako ang nabubuhay sa lumang buhay na yan.
Hindi na ako yung nabubuhay doon sa lumang April. Hindi na ako yung nabubuhay doon sa lumang Clinton. Hindi na ako yun. Amen? Because he said, sabi niya, but Christ lives in me. Si Kristo na yung nag-ahari sa akin. Si Kristo na yung namumuhay sa akin. And take note this word, so I live in this earthly body by trusting the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ngayon, hindi na ako yung namumuhay sa luma. At ang namumuhay sa akin, si Kristo na. At habang kami nasa daigdig na ito, at habang ako'y namumuhay sa lumang katawan na ito, ang sabi niya, ako'y namumuhay kay Kristo na umibig at nagmahal sa akin. Bago na kasi tayo. Amen? Bago na tayo. Binago tayo ng ating Diyos. Lahat nga po ng binago ng Diyos, palakpakan nga po ang Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Tanggap po natin yan. Binago tayo ng ating Diyos. Dati ang pakit ng ugali natin, dati ang pakit ng ginagawa natin, dati ang pakit ng trabaho natin, pero binago po tayo ng ating Diyos. Simulan nakilala po natin siya. Amen? Sabi niya, you should give what is for God. Paano maging sentro si God ng buhay po natin? Paano ang buhay natin maging sentro ay si God? Kailangan, you should give what is for God. Ibigay daw po natin yung para sa Diyos. Again, sabi ko kanina yung may opening, sabi ng mga tao, ng mga good people, napaka-demanding naman ng Diyos ninyo, ang daming hinihingi. And his point is this verse. Tignan nyo, ang hinihingi ng Diyos lagi sa inyo, na pag kayo kumita, ibigay ang ating Diyos. Sabi ko kanina, 6 days para sa atin, 1 day para sa Kanya. Siya ang magbigay ng buhay natin, pero binibigay ang hinihiling lang ng Diyos isang araw, right? At ang gusto niya, 6 sa atin. Now, dito sa Malakay chapter 3 verse 8 to 10, ito yung tinanong niya sa akin eh. No? Dapat hindi natin ginagawa, pero tingnan natin yung kabutihan ng ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ang tanong ko naman, ang Diyos ang nagsasalita. Matuwid ba ang pagnakawan ng tao ang Diyos? Matuwid ba na nakawan natin ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan niyo ako, sabi ng Diyos. Hindi mo ngayon katabi mo? Mukha ba? Sabi niya, ngunit pinagnanakawan niyo ako. Sa paano paraan? Sabi ng mga tao, sa paano paraan? Sa mga ikasampung bahagi ng mga ito. Yung 10%, ginanakaw nyo. Yung tithes ninyo, ginanakaw nyo. Yung tithes na para sa akin, sabi ng Panginoon, ginanakaw nyo. Sabi ng Panginoon, 10%. So, ibig sabihin, yung 90% ng lahat ng kinikita mo sa iyo yan, kahit na yung lakas mo, yung araw, yung hangin na nilalanghap mo ay galing sa Diyos. Yung mga nagpapatubo dyan sa mga halaman na tinatanim mo, galing sa Diyos. Yung mga tao na dinadala ng Diyos bilang customer mo, nagagawa ng Diyos. Lumalago ang business mo dahil sa Diyos. Nakakapagtrabaho ng mahusay dahil sa Diyos. Yet, ang sabi ng Panginoon, 10% lang ibibigay mo sa akin. 90 sa'yo. Tapos sasabihin mo, ano na sila, napaka-demanding ni Lord. Baliktarin na lang natin. 90 kay God, 10% lang sa'yo. Kaya ko ba natin? Hindi, di ba? Ang hirap mo. Pero ayaw gawin yun ng Diyos sa atin. Ang sabi lang ng Panginoon, 10% lang ang ibigay mo natin. Kapag hindi mo binigay yung 10% mo, that justification is, we are robbers. Tayo ay magnanakaw. Ang hirap naman nun. Kung sabihin ka magnanakaw, kahit hindi mo ginagawa, di ba? Pero si Lord nakita niya. Kaya pag hindi ka nagbibigay ng tithes mo sa Diyos, nagnanakaw tayo sa ating Diyos. Sabi po niya, dalhin nyo, buong-buo, yung tithes po natin. Ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos o kung matugunan pa kailangan ng aking takatan. Ibigay po natin. Kung gusto natin maging sentro si God ng buhay po natin, ibigay po natin yung tithes po natin sa ating Diyos. Sabi niya, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Subukin ninyo ako. Dahil kapag ginawa po natin, kung hindi ko buksan ang mga bintana sa langit at ibusin yung masaganang pagpapalit. You know, church, ang katotohanan, dito po sa church na ito, nabibihira po akong mangaral about giving. Right? Hindi nyo sa akin naririnig
na lagi ang teaching is giving. Nandun ko sa Korea, every Sunday, in my 6 months po yun na umaattend ko ako sa church. Wala akong ibang turong pastor para giving. Pagbibigay. And then, sasabihin sa akin ng mga member na nandun doon, sabi niya kasi pastor ko ako doon, alam nila, kilala ko nila pastor, na pastor, pero hindi po ako bibira pang magamit as a preacher po doon. Sasabihin nila sa akin, pastor, ano ba naman yan, giving na naman. Then sinasabi ko sa kanya, marahil hindi ka pa kasi nagbibigay, kaya ganyan ang mensahe. Marahil hindi pa kasi kayo natututo, kaya panay ganyan ang mensahe. Hindi natin pwede i-condemn kasi salita ng Diyos yun, kailangan na natin sumunod. Although maraming natitisod, ano ka sa mga bagay na yun? Kung ba namang aling na buwan, dire-diretso pa na yung tinututo. But you know, church, dito sa House of Fellowship, hindi ko po tinuturo madalas itong giving. Why? Kasi sa akin, kung gusto ko pa mangyari, once na naituro, na ibasa sa inyo ang salita ng Panginoon, nasa sa inyo kung gusto nyo talagang sumunod sa ating Diyos. Nasa sa inyo po yun. Wala namang kung mawawala sa akin kung hindi kayo susunod. Pero kayo ang mawawalan kapag hindi kayo sumunod sa ating Diyos. Amen? Wala rin naman akong mapapala kung susunod kayo. Pero kayo, may malaking mapapala kapag sumunod kayo sa Diyos. Ano yun? Ibubuo sa inyo ng Diyos ang masaganang pagpapala. Amen? Willing na po ba tayo sumunod sa Diyos? Amen. Make God the center of our life, and then si Lord na yung magtuturo sa atin na magagawa ko natin na. Pangalawa, your motives is to glorify God. Ano mang gagawin mo? Pupunta ka dito sa church, magtitinda ka sa labas, magpapagamit ka dito sa loob ng church. Whatever na gagawin po natin, ang motibo natin is to glorify God. Amen. Amen po ba? Amen. Papasyal ka sa isang tahanan, ang motibo mo is to glorify God. Kakausapin mo yung kapatid, malaki itong motibo is to glorify God. Aattend ka sa online, wala kang motibo is to glorify God. Yun lang yung motibo natin. Sapagkat si God, yung sentro ng buhay natin, mag-a-apply ka sa ganyang trabaho, dapat ang motibo mo ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Pupunta ka, mamamasyal ka sa isang lugar at sabihin mo itong pasyalan lang, ang dapat nabibigyan ng kaluwalhatian ay ang Diyos. Wala nang iba, balik po tayo. Colossians chapter 3, verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo. Ang mga bagay na panlangit. Kumakain ka man, umiinom ka, wala itong layunin kundi ang luwalhatiin ang ating Diyos. Amen? Yun po yung ating gagawin. Tumutulong ka sa kapwa mo. Nagbibigay ka sa kapwa mo. Dapat hindi ikaw ang napapapurihan. Ang napapapurihan ang ating Diyos. Amen? Madalas, excuse me lang po nalistan myself. Madalas po ako magbigay na sinasabi ko lagi, huwag mong sasabihin, hindi mo tinuturuan na magsinungaling. Huwag mong sabihin na kayo nagbigay Huwag mo nang kwentong ano yan. Bakit? Kasi actually po, ano man yung binibigay ko sa inyo, kung meron mong binibigyan ganun, pinapaabot lang yan ng Diyos, ginagamit lang din ako. Kaya walang dapat ibang naluluwalhati, kundi ang ating Diyos. Hindi na natin pwede pagkalandakan, hindi natin pwede pang kailangan ng picture na nagbigay ka. Hindi mo kailangan ma-televise na tumutulong ka. Dahil kapag ganun ang ginagawa mo, hindi na si Lord ang sentro, ikaw na. Kahit sabi mo marami kang pera, namimigay ka dyan, ugalin mo na, sarili mo lang yung naitataas, hindi na si God. Let God be the center of our life. Na hindi ang mga bagay na panlupa ating ginagawa. Wala yung buhay ka. Okay. Pangatlo, sabi, everything you do, you should glorify God. In everything you do. Sa lahat ng gagawin po natin, dapat naluluwalhati ang ating Diyos. Proverbs chapter 3, verse 6. Sa lahat ng iyong gawain, everybody say, gawain. Nag-iikaw ka, pinagbulugas ka ng plato, pinaglalaba ka, pinagkakay-kay ka sa labas, pinagbawalis ka ng nanay mo. Ang sabi niya,
siya dapat ang ating inaalala. Listen to me, young people. Kapag sabi ng nanay mo, anak, ginaw ka. Kapag sa pag-iinaw mo, nagbuhugas ka ng mga plato, gumagawa ka ng mga gawaing bagay, ang iniisip mo si Lord, magagawa mo, matatapos mo yung mga course na yan na walang reklamo. Amen. Kasi ang gusto mo, mapapurihan ng Diyos. Pero think about it. Kapag pinagawa sa'yo ng nanay mo, at gusto mo maging bida-bida sa sarili mo, hindi mo matatapos yan kung walang reklamo. Nyamot doon, may isang pinagkanap ako sa kapulong din ng plato. Hindi ko ba? Minsan nga, may maririnig pa ako. Hindi na nga lang ako kumain, ako po magbuhugas. Kaya na-schedule mo eh. Kumain mo sana ako. Hindi na tayo minsan. Nyamot doon. Hindi na nga ako naliligo isang linggo. Dami-dami ko kong lalabahan. Diba? Nadirect lang tayo. Bakit? Kasi hindi si Lord ang gusto natin luwalhatiin. Gusto kasi natin na matapos natin yung bagay na yun, then the praises na ibigay lang sa atin. Nay, tatapusin ko to. Sabi mo naman, magaling ako magbugas. Sabi mo naman, masarap ako magluto. Diba? Naghihintay kasi tayo ng appreciation sa ating kapwa-tao. Kaya natututo po tayo magreklamo. Kaya sabi niya, in Proverbs chapter 3 verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya ang iyong alalahanin. Isipin po natin lagi ang ating Panginoon upang pagtabayan ka sa inyong mga katao. So, kapatid, unahin po natin ang ating Panginoon. Yun lang po yung lagi niyang gusto sa ating mga buhay. So, paano natin unahin ang ating Diyos? Let your heart, first priority is to love God. Let the master of your mind is God. And make God the center of your life. In my application, sabi niya po dito, may application, yung application. Hindi mo na ilagay. Doon po sa application na ginawa ko, kapag inuuna po natin ang ating Diyos, kapag inuuna po natin, natuto po tayo unahin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Kapag napag-aralan po natin na masarap pala unahin ang ating Diyos, kapatid, hindi mo mapipigilan yung pagdaloy ng biyaya sa iyong buhay. Once na nasundan mo yung pagsunod na laging inuuna ang ating Diyos, masasabi mo na ang sarap-sarap pala maglingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po sa mga kapatid dito, lalo may mga kapatid po tayo dito na galing sila, talagang they are faithful, serving God and even with their tithes. Nasasabi nila sa akin na, Pastor, minsan sinasabi na nila sa akin, hindi ba nila nakikita yung blessing ng tithing? Ang sarap-sarap pag sinusunod natin kapag inuuna natin ang ating Diyos. Pero yung mga hindi nasunod, hindi naging sentro si God, hindi po nila nasasabi yun. Bakit? Kasi hindi pa nila na-experience ang kanilang mga buhay. Even yung mga tao na nagsasabi sa akin na, Pastor, yung bang kahit pagod na pagod ako, pupunta ako sa church, ano pag nandun ako nag-worship talagang unexplainable yung feeling sa sarap. Minsan na nasabi ko, sana lahat dito sa ako, ganun yung damdamin. Minsan sabi ko sa Panginoon, Lord, sana lahat dito sa ako matuto na walang ibang maging inuuna sa kanilang mga buhay ang ating Diyos. Hindi kayo lang. Napakasarap sa buhay po natin kapag tayo ay natuto na sumunod palagi at inuuna ang ating Diyos. Kapatid, yung balik yan sa iyo, sobrang pagpapal sa buhay. Hindi mo bawat sa tayong lahat ay tumulong. Before I pray, gusto ko yung challenge sa tanong na ito. Listen to me. Gusto ko yung challenge sa tanong ito before I pray. Kapatid, kailan? Kailan yung huling araw na sa buhay mo ay tiyak mo na talagang inuna mo ang ating Diyos? Kailan yung panahon na masasabi mo sa sarili mo na nakatindihan ka na inuna mo talaga ang ating Panginoon? Kapatid, in a silent of prayer, pwede mo bang ituro dyan sa puso mo? Come on. Ituro mo yung puso mo. Come on, church. Ituro mo. Sundan mo ako. Ituro mo yung puso mo.
Turo mo yung puso mo. Turo mo kapatid, sige, huwag kang mahiya. Turo mo yung puso mo. Sabihin mo sa Panginoon. Panginoon. Come on church, open your mouth. Panginoon, mula ngayon, wala akong ibang uunahin, kundi ang paglingkuran ka. Wala akong ibang uunahin, kundi ang kaharian mo. Wala akong ibang uunahin, kundi ang mabigyan ka ng kaluwalhatian. Wala akong ibang uunahin, kundi ang mahalin ka sa aking buhay. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, narinig niyo po, Panginoon, yung kanilang munting panalangin para po sa iyo. O Diyos, ito yung panawagan mo sa amin, simula pa. Kaya kung minsan, hindi dumadaloy ang pagpapala sa amin, kaya kung minsan, hindi kami nagiging matagumpay sa buhay namin, Panginoon, may mali. Ang mali, hindi ka namin kinuuna, Panginoon. Ang alam namin, basta umatin kami sa church, ang alam namin, Panginoon, inuna ka na namin. Pero ang dami palang laps, hindi ka namin inuuna na mahalin sa aming mga puso. Hindi ikaw yung kumukontrol ng isipan po namin. At madalas hindi ikaw yung sentro ng buhay po namin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa bagay po na yan. Patawarin niyo po kami. At lahat po kami, O Diyos, ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Sinasabi po namin sa oras na ito, nagkakaisa po kami sa oras na ito. Ikaw ang uunahin namin sa aming mga buhay. Ano mang takbo ng buhay po namin, pwede nasa taas kami o nasa baba kami o nasa middle kami, Lord, ikaw ang magiging priority sa aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang magiging sentro ng buhay po namin. Hahayaan namin na ikaw ang magpokontrol ng buhay po namin. Hahayaan namin na ikaw ang maging master ng isipan po namin. Hahayaan namin, Panginoon, na ikaw ang nilalaman ng puso po namin. O Diyos, maraming salamat. Maraming salamat. Maghari ka sa mga kapatid kong ito. Ang mga salita mo, O Diyos, tayo mo lagi sa kanilang mga puso. Lalabas sila dito. Pupunta sila sa kanilang mga lugar. Uuwi sila sa kanilang mga tahanan. Babalik sila, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa. Lord, ngunit, itong dakilang salita mo, itong banal na salita mo na kanilang napakinggan ngayon, itatanim nila ito sa kanilang mga puso. Hindi nila malilimutan yung mga salita mo ito, O Diyos. At lagi mo silang paalalahanan ng iyong pagbubuhay. Panginoon, maraming salamat. Siniselyuhan ko ang mga salita mo ito sa kanilang mga puso ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Upang magtangka ng kaaway na nakawin ito sa kanilang mga puso, hindi mananaig ang kaaway, sapagkat ito'y selyado ng banal na Espiritu, Panginoon. Lord, maraming salamat. Tinataas ko ang bawat isa, maging mga kapatid ko po, Panginoon, nakasama namin via Google Meet, yung mga kapatid namin na nanonood via YouTube, Lord, tinataas ko po silang lahat sa iyo. Ikaw, God, ang magmay-ari ng buhay po namin mula ngayon hanggang sa muling pagparito mo po, Diyos. Maraming salamat. Pagpalain mo, paghawakan mo ang buhay ng mga anak mo ito mula sa mga bata, sa mga kabataan, hanggang sa mga nanay at tatay, mga lola at lola na nandito, Panginoon Lord. Ikaw ang magmamay-ari ng buhay ng bawat isa. Lord, maraming salamat. Ibuhos mo, God, ang iyong pangakong pagpapala sa bawat isa sa amin. Lord, sa iyo po namin binibigay ang pag-asa, papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoon Jesus.